Ang kaguluhan sa Kongreso, partikular na sa kaso ng SMNI, ay nagdulot ng masusing pagsusuri sa integridad ng mga kongresista. Ang SMNI ay kilala na nagbabalita ng mga katiwalian at di maipaliwanag na mga gawain ng mga mambabatas. Ang pagsasalita ni Jason sa laban kay Stella Kimbao ay nagpapakita ng pagkadismaya ng ilan sa kanilang pagganap bilang mga pinuno ng bansa. Ang di pagiging abogado ng mga kongresista ay binigyang diin na naglulungsad ng hamon sa kanilang kakayahan na bumuo at magpatupad ng mga batas na makatarungan at makabuluhan. Sa kabuuan, ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malaking kahihiyan sa Kongreso na siyang dapat na nagsisilbing halimbawa at tagapamuno sa pagpapatupad ng batas at pagpapanagot sa mga tiwali. Ang pangyayaring ito ay nagbukas ng pinto sa masusing pagsusuri at pagbibigay diin sa kakayahan at integridad ng mga mambabatas sa kabila ng kanilang posisyon bilang mga pinuno ng bansa. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita na ang kakaalaman at integridad ay mas mahalaga kaysa sa katanyagan at posisyon. Sa ganitong paraan, ang kaguluhan sa Kongreso ay hindi lamang simpleng intriga, kundi isang mahalagang pagpapakita ng kakulangan at kahinaan sa sistema ng pamahalaan. Mahalaga na ang mga mambabatas ay maging waran ng integridad at katalinuhan upang maging epektibo silang tagapamuno at tagapagtaguyod ng katarungan at kabutihan para sa bayan. Well, isa nga itong katunayan na dapat nating pagkatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Branches, local militia, regular NPA. So, pwede pong ganun na Senator Tulfo ang kalagayan. Let them explain first before you accuse them and malign and destroy the reputation of an agency of the government for which you ought to defend also, rather than destroy it on mere initial information lang na nakikita po ninyo. Kaya po, hindi lahat ng nagre-rebelde at bumabalik sa pagiging rebelde papuntang gobyerno ay armas ang kategorya sa pagtulong sa kanila. Ako po wala kong bitbit na armas, but I availed also the Task Force Balik Loob in my capacity as a leading cadre ng CPP, NPA, NDF. So iko-question mo rin ako bakit binigyan ako ng suporta. So dapat sana po naging open-minded muna kayo bago kayo naging mapanghatol. At yan po ang naging pattern mo at patent ng iyong pagtatanong dyan sa Senado. Every time na may pagkakataon kang bumira, binibira mo lahat at wala kang preno. Magkaiba po ang Idol Rapi Tulfo na programa mo sa telebisyon kaysa pangsyon mo at otoridad mo na ginagamit bilang senador. Correct. I think that what si Senator Tulfo has really just revealed to us is his ignorance, Yes. And he doesn't know that he doesn't know, and he's very arrogant about it, na he said it's just common sense. No, it's not common sense kasi nga yung 35,000 na surrenders pero yung barel sa CPP ay mga 10,000 lang, 8 to 10,000 lang, so is that common sense? That it only shows that you don't know the whole story. There's so much that you don't know. Correct. And it's hard to admit this if your ego is as huge as Alimol. really huge as that Senate building, diba? So that's why you know what, humility talaga is so important in a leader, and it just looks really it's just so embarrassing to look at something like that. And of course I know the people there, a lot of them personally, and I respect them, despite our differences. They've paid their dues to our country. Nagsilbi ang mga yan. They don't deserve that kind of treatment. Anybody naman that sits there when you're invited in Congress deserves statesman-like behavior from our senators, At pero nga, kasi nga, itong si Senator Tulfo
I think he's still caught in that persona of being the Messiah and that sort of thing. Diba? That's his, I don't know him not too well, but the TV personality that TV personality and the shortcuts, diba? That, in my opinion, is very dangerous because it dumbs down an entire country, no? That branding of Erwin Tulfo, no? So, konting respeto and siguro as a senator, what we would expect from a senator is to have a deeper understanding of a problem if he is sincere, no, in moving our country forward and making it what we've always wanted it to be, peaceful, where there's progress, diba? So, wag agad-agad. What we're not saying naman na kung walang corruption, wag hindi. Observe it, but don't jump to conclusions. Agree. And don't be disrespectful there, no, na tumatalon ka dyan and you pretend like you know, but really it's really awful. It's cringeworthy to see you say something like that and to pretend like you know when you don't know. And what's even worse na, like I said, is you don't know that you don't know. Yeah, no? Correct. Wala siyang alam. Kaya importante talaga yung tamang pag-analyze mo sa mga bagay na iyong inaalam. Mahirap mag-analyze kung hindi mo alam, kung marami kang hindi alam, di ba? Haka-haka mo lang. Common sense pa sabi niya. For example, common sense, di ba? Pinagsasabi niya. Isipin mo, yung kausap mo na sinabihan mo ng common sense, hindi ko naman pinagtatanggol si Secretary Charlie Galvez, pero yan, PMA yan, matagal na yan sa laban against CPP-NP. At saka sa mga rebelde. Yes. Pati sa MILF. Iba ang yung hanay sa kanyang hanay. Ikaw nasanay ka sa iyong programa, yan. Noon time show ba siya? Noon time show. Hindi naman. Afternoon show siya yata. May konting respeto. Di ba konting respeto sa mga bayani natin, no? Kaya Kasi tayo dito, ganun yung gusto natin i-foster na mindset. Doon sa mga nagbibigay ng buhay nila, magkaroon naman tayo ng konting respeto. Bakit? No? Nakakaawa naman ang isang bansa na hindi marunong kumilala at magpasalamat sa mga totoong bayani natin. No? Which is not to say na you cannot criticize if it's warranted. Pero yung ganyang treatment, mahiya ka naman. No? Talagang pinahiya niya doon sa Senado. At palagi niyang ginagawa yan eh. Yeah, tuwan-tuwa siya pag ginagawa niya yan. High na high siya sa pero ganyan niya. Pero marami nagtatanong daw, bakit daw sa PCSO na talagang halata daw? Wala daw. At tumahimik na siya. Tumiklop na. Baka may corruption. Yun ang may common sense. Diba? Bakit nawala? Bakit tumiklop? Pwede mo sabihan si Mendo na common sense. Senator Tulfo, ano nangyari dito? What happened to that investigation? Sana yung investigators mo. If you're quiet now, that common sense tells me there's corruption. At sabi niya, sa kanyang sariling pera, mag-hire daw siya ng mga investigators. Sana. Pero wala na. Tumiklop na. Wala na, tumahimik sila. Are you sure? Really? Kaya He was so bombastic that time. Bidang-bida. Kaya nga hindi sana for the show lang nangyaring hearing na iyon. Alam naman natin, lagi nilang show. Pero nakakalungkot yung yung attitude ng dalawang senador. Nakita natin doon we would like also to call out Senator Amy Marcos and Senator Jingo Estrada, nandun sila. Sana man lang sinabihan si Senator Raffy Tulfo, Senator, can we give a time for these gentlemen to bring their other records and documents and to explain properly before we conclude? Sana ganun po din ang ginawa ni Senator Amy Marcos at ni Senator Jingo Estrada para ma-remind kung hindi man papagsabihan itong si Raffy Tulfo. Senador na po kayo. Pag nasa Senado kayo, you exercise the powers vested in your office as a Senator of the Republic, and you do not do that as part of your media mileage or as part of your program sa television. Correct. Kung saan ka nakilala. But it's worrisome that he hasn't followed up with that PCSO. Wala pa, ma'am. Wala pa. Ayan ang tanong ng ating mga kababayan. Asa na daw po? Oh my. At ang sindikato ng operasyon ng PCSO. Ayun, halata talaga. Pero ito kasi so if he's silent about this, then common sense tells us that he's on the take. Ano that ba there's ito? Corruption. May Senator corruption din ba? Tulfo. Yun ang tanong ng taong bayan. May common sense sa akin, ha? Tawag ko sa inyo, yan ang opinion ko. Yan, kaya... Ayan, mga kaibigan, tinanong ka tuloy. O yan, tinanong ka tuloy sa PCSO, asa na daw? Asa na daw yung yung sabi mo na iimbestigahan mo. Di ba sabi niya, mag-hire daw siya ng mga investigador para imbestigahan ang PCSO. Asa na daw yun? Yan ang sinasabi natin. Mahilig kasi kayo magpapapogi. Yun naman pala, meron din pala kayo. 1 billion! Dapat yun ang tinanong nila, 1 billion, asa na? Ang tindi ng katanungan, mga kaibigan, di ba?
Ano nang nangyari sa hearing ng PCSO? Bakit kayo tahimik? Kasi yung una, talagang yabang-yabang pa yan. Angas ang dating niya eh. Pangalawang hearing, wala na. Tameme na eh. No? Tiklop. Tiklop din pala ito si Raprap eh. Ay, nako. Kaya nga mga kaibigan, sa totoo lang guys, meron naman talaga yan. May bayad po yan. May bayad yan. Siyempre, ano yan eh. Hindi naman kasi pwedeng hindi walang bayad yan eh, di ba? Yung sa PCSO na yan. Kasi malaking bagay yan guys, mabigat na kaso yan eh. Ito, may katanungan pa tayo. Asa na si Robles? Yun, di ba? Malaking katanungan din yan. Bakit din biglang nawala si Robles? Parang si ano yan eh, parang si ano, no? Sino ba yung biglang nawala? Yung sa smuggling? Biglang nawala din yun. Ngayon si Robles, bakit biglang nag-disappear? Baka mamaya guys, si Robles naman yung ano yun na to, magparamdam ka naman Robles. Baka mamaya si Robles na naman yung multo. Baka bigla na tayo multuhin dito. Ano ba yan? Hi Susan, sabi ni Chrissy Brooks. Ayan o. May collection at Mario Carahal. Ayan. Boss Bell, Aimee Delusyon. Aimee Delusyon. Imbis na Aimee Solusyon, Aimee Delusyon. Ayan. Susan, may collection at April Supply Jolas. Si Mario Carvajal. Mamaya ipagtatanggol na naman iyan sa isang sikat na vlogger. Nesos Aingan. Ayan. Wala namang naipapakulong Susan Aviles. Kaya nga wala namang naipapakulong eh. Puro lang satsat. 1 billion tapos na Nesos Aingan. May connection at Ronald Talapan, Chrissy Brooks, Susan Aviles. Hi, God is good. Bumait si Tulfo ng next hearing. Oo, biglang bumait eh. MJ Rich, kahit paano nang tanong din doon sa numero 26K ang mga sumusuko at bawat... hindi naman kasi lahat ng sumusuko may armas. Tama yun. Hindi lahat. May Galatians Chrissy Brooks, CC, Susan Aviles, Maria Orbok, nakadawat na... Naku, billion. Eva Rose Dilan, ayan. Si may Galatians MJ Rich, sabi ni Susan Aviles. Clara Ibarra, wala nang investigasyon ang PCSO. May kasunduan na sila ni Lisa Smugs. Nasus Aingan, billion bayad. Oo, billion nga eh. 1 billion nga eh. Jocelyn Pascua, good evening po idol. Net, sana matapos na nangyari sa bansa natin. God bless po sa Duterte family. Yan. 498 likes na sabi ni Susan Aviles. Maraming salamat Susan. Ayan dagdagan nyo naman guys. Baka pwede naman tayo magtuslok-tuslok yung mga bagong dating dyan. Baka nakalimutan lang po guys, nakikisuyo lang po tayo. Maraming salamat. Mahal ang bigas, 70. Grabe, 70 na Valeria Bernadas. Imelda Aquino, si VP Sara Duterte President. Sherwin, watching live from Japan. Ayan, si Imelda Aquino, kumusta ka na dyan sa Japan? Nasus Aigan, ayan, ang laki nakita ni Tulfo sa YT niya. Gypsy leasing, pangarap ko yun, yumaman na sa loto. Naglaho na. Wala na, naglaho na yung pangarap natin. Gypsy leasing. Mega love siya Jocelyn Pascua, sabi ni Susan Aviles. Elmer Hernandez, attack and collect. Ika nga. Yes, attack and collect. Noel Sikat, hello Sir Foodie. Augustine Fernandez, Boss Foodie, shoutout from Davao. Mega love siya Gypsy leasing. Glow Gloria, tama di ba? Noon asawa niya, ganyan din account CIS. Naomi Hattori, good evening Foodinet. No to Rafi Tulfo. Ayan. Marina Borja, QA. Noel Sikat, like. Ayan, mega na shout Noel Sikat, sabi ni Susan Aviles. Julie Arigo, grabe ka idol, mahina ka pala kung pera ang usapan. Bigla siyang tumahimik sa hearing. Bigla siyang bumait. Kaya nagulat yung mga tao bakit bigla siyang bumait kay Robles eh. Hindi na siya nagagalit. Maraming salamat Noel Sikat. Dantos. Maraming salamat Nasos Engan. Ayan, Engan. New Dikit sa host. Ayan, 5 to 6 likes. Maraming salamat.
Junic Islamado, wala natanggap si 1M kay Rafi Tulfo. Oh, hindi 1M, 1 billion po ang natanggap niya. Nasus Aingan, ayan, subs to Basta Solid Duterte. Yes, maraming salamat, Nasus. Vertical Ban, 534 likes. Sa mga hindi pa nag-likes dyan, Jonic Islamado, Tulfo, Tulpupupulpul. Dreamer Oy, nagsasabi na kayo kailan lalabas kami sa kalye. Edwin Channel, Senator Tulfo, kumusta naman yung banig mo dyan sa Senado? May nakatulog na ba? Nita Ozenia, ayan, wala naman talaga yan si Tulfo, mukhang pera din pala yan. Tandaan nyo, Tulfo, wag iboto. Kaya alam nyo na guys, sa election po, alam nyo na kung sino yung wag yung iboto. Black Beauty, Epifania Humiwat, gan standing from the start, tinakpan na ni Lisa ang bra ng kanyang bunganga. Bumingo si Maharlika sa second hearing, 1 billion, yes. Coco at si Coco, alam ko, bayad din yun eh. Ephraim Gildi, kung si Rafi Tulfo 1 Senate. Mario Balba, kung tama ang Marites, may inoffer na 2 senador na may 4M tsaka 1B. Sila nga yung 2. Inoperan silang 2. Oh, ay magaling kasi yung ahas na Malacanang. Si Adipuen, Dan Tuslok na yan, magiging president yung Tulfo na yan, the best. Alam nyo guys, yung 1 billion, malaking bagay yun. Pwede niyang gamitin sa election yun. Eh syempre, kaya siguro niya tinanggap yun dahil para gusto siguro niya manalo, kaya tinanggap yung 1 billion. Pwedeng ganun. Kasi nga, pag election guys, lalo na po pag presidential, malamang sa malamang ang gagastusin mo dyan, 1 billion. Dati, mga million lang eh. Pero ngayon po, 1 billion na guys, ang gagastusin mo. Pag gusto mo maging presidente, ayan, napasakan ang bunganga ng 1 billion, kaya nanahimik si Tulfo. Dinadaan na lang sa lakas ng boses. Yes, Cat Lover, I agree. Teado Fuin, maraming salamat. Ayan si Dimitri Delema, Karma is coming, go ICC go. No to Duterte Republic. Ayan. Si Delima po, Karma is coming, yes. Nakarma na po si Delima. Oo. Malaking karma na yung nangyari sa kanya. Yes, may sipon po tayo na natamaan tayo ng sipon. Sobrang lamig kasi. Malamig, tapos pagdating ng tanghali, mainit. Paiba-iba yung weather. Elmer Hernandez, malapit na matupad ang pangako ni BBM. 20 ang 1/4 kilo. Epifania Humiwat, ay dito yan, iboboto. Ayan. O, alam nyo na kung sino iboboto nyo, tsaka hindi ha. Ilista nyo na. Jervic Islamado, alam na sa election ng mga tropa ng pulburon, 0 agad. Oh, alam niyo na guys, sa election, wag niyo na iboto yung mga pulburon na yan. Hello Pinky, si Coco at si Rafi na bayaran na yan ni Lisa Smags at Robles, kaya nanahimik na. Jolan Rosario, the best pa rin Tatay Digong. Rolly Tumimbang, sounds like that na po, Foodinet, bro. Ayan. Masama ata ang pakiramdam natin ngayon Rolly Tumimbang, oo, may sipon po tayo. Cheer up, ayan. Epifania Humiwat, maraming salamat. Epifania Humiwat, sabi ni Susan Aviles, mega love shoutout. Edita Yamaguchi, hello, good evening. Nasus Ingan, host, BG lang host. Okay lang po yan, Nasus. Donya Zadam, for 50 billion ang program budget for 2024, nasa natamba. Yan, isa pa yan, yung 450 billion na ang program. Wala na nangyari. MJ Rich, mag-general cleaning sa next election, mas mainam mag-elect ng bago kaysa sa dati na patuloy ibibenta ang tiwala ng taong bayan at igigisa sa sariling mantika ang mga taong bayan. Tina B, di dapat iboto ang mga korap. Ti Adopwen, ano nang nangyari kay Delimaw, Sir Foodie? Naging mamaw na. Si Delimaw naging mamaw na. Ayan. Ay, Pinky, nagsasayang lang
ng hearing, wala naman napatunayan, ipakulong sa dami ng hearing dyan sa Senado. Puro lang hearing eh. Zaldi Mazangkap, ayan, ano ba yan? Nakakadismaya naman itong totoong mga binabayan nito po Senator, nakakadismaya talaga. Oo, nakakadismaya, grabe. Tessie Concepcion, dati believe ako kay Rapi. Tulfo ngayon, dismayado ako sa kanya. Jolan Rosario, Duterte pa rin tayo mga kababayan. Megalove Tessie Concepcion, sabi ni Susan Abeles. Edwin Channel, naalala ko pa si Tulfo ginawa mo sa Jovelyn Galieno. Case sa Palawan, tinutukan mo matapos mong pinagkakakitaan. Oo, grabe yun yung case ni Jovelyn. Ano? Kumusta na kaya yung case ni Jovelyn? Na-solve na ba yun? Gypsy leasing, ako alam ko na yung iboboto namin yung may puso sa tao. Cheer up, wag na ulit tayo magpabudol. Yes, wag na tayo magpabudol. Nabudol na tayo, tapos mabudol tayo ulit. Ano ba yan? Paulit-ulit. Wag na po tayo magpabudol. Kaya sa election, alam nyo nang gagawin nyo. Susan Abeles, may kalap siya, Doña Zadam. Ayan. Oy, 552 likes na sa mga hindi pa po nagtuslok-tuslok dyan. Nakikisuyo po kami, baka pwede naman. Ayan, pakituslok naman. Libre naman magtuslok, libre mag-subscribe. At libre din mag-share ng videos. Kaya ano pang inintay nyo? Tuslokin nyo na. Maraming salamat. Ayan. Tuloy-tuloy lang ako. Mandami pa nating oras mga kaibigan. No? Tuloy-tuloy lang tayo guys. No? Pwede pa kayo mag-comment. Oh. Pwede pa kayo magtanong. Para tuloy-tuloy ang ating mga discussion ngayong gabi. Ayan. Puro na lang hearing. Puro na lang hearing. Alam nyo guys, marami nagalit kay Tulfo eh. Dahil hindi siya namigay eh. Hindi siya namigay ng balato. Nelda Tatay Digong, ang aking president, matapang tapat. Yes, Nelda. Tessie Concepcion, Ma'am Susan, megalove shoutout po. Gloria. Sigurado bayad 1B. Tiklop ka grabe. 1B nga. Tiklop nga eh. Support and protect. Pastor Kibuloy, SMNI is the best. Ayan. Melchior Agayan, kinakabahan. Jolan Rosario, kawawa ang mga kababayan natin. Gabi din na nakakain ng mga kababayan natin. Dami natutulog sa kalye, sementeryo. Buti na lang may mga vlogger na tumutulong. Buti namang FW nakatulong sa mga kababayan natin. Viviana Salas Odal, natuslok na ko. Ay, maraming salamat Viviana Salas Odal. Nympha Nersa, biglang nawala ang kaso ni Jovelyn. Biglang nawala yung kaso niya, no? Ano kaya nangyari doon? Nansky Betonio, idol, anong nangyari sa hearing ng SMNI? Yun, wala na naman. Sinasampinan na nila si Kibuloy. Oy, si MJ Rich, nagpalipad po ng 10,000 won. Pangsalabat. MJ Rich, maraming salamat sa pangsalabat mo, ha. Ito na nga, may salabat na, Ayan, MJ Rich, Ayan, Sarap. MJ Rich, maraming salamat. Ayan. Paano mo magpasalamat sa Korea? Ang sayo ba yung pasalamat sa Korea? Or kansahamida? Nalilito kasi ako sa sang sayo tsaka kansahamida. Kasi ang kansahamida ba guys? Thank you yun or yung ang sayo? Turuan mo nga kami, MJ Rich. Imelda Aquino, huwag magpabudol kay Rafi Tulfo. Dilawan yan. Huwag magpagkatiwalaan. Yes, I agree. Imelda Aquino. Doña Zadam, welcome Mindanao Republic. Shoutout po Foodinet. Present na ako ha. Lynn Jordan. Hello Lynn Jordan. Kumusta ka na dyan? Happy birthday dearly. Sa number 1 Senator, Robin Padilla. Budol din siya. Ayan. Jenny Estrella. Saan na? Sirap-rap ang 1 billion. Wala na. Ginastos na. Akan sa Hamida pala ang thank you. Yon. Nelda Foodie, nakatuslok na ako. Ayan, Box Michael. Talaga nakakadismaya. Hay, naku, wala tayong pagpipilian. Nakakadismaya naman talaga. Oo. Nakakadismaya po talaga. Box Michael. Ayan. MJ Rich, Kam sa Hamida. Ayun, Kam sa Hamida. Ayun. Elvira Bilog, basta solid tayo Duterte, hindi sila kurakot. Handang tumulong sa taong bayan, mabuhay Duterte family. Ayan. Oy, Sir Pinagoso, Rapid Tulfo can be
to Nino Barzaga. Pagdating sa pera, walang hiya-hiya. Pagdating sa pera, walang hiya-hiya, no? Grabe. Tanggap lang ng tanggap. Grabe. Meron talagang taong ganun, no? Na? Basta pagbayaran na, talagang wala na silang pakialam, basta bayaran sila. 'Di ba? May taong ganun eh. Yung kaya nilang ibenta yung prinsipyo nila, no? Avelino Clet, maraming salamat. Immoral si Tulfo, niloko niya ang orig asawa. Tapos presidential pa. My God. Oy, si Phil Masikini, nagpalipad ng 480 yen. Maraming salamat, Phil Masikini. Domo, arigato gozaimashita. Ayan. Ang dami nating kape ngayon, ha. Ang dami nating salabat ngayon, ha. Oh, niloko niya yung orig niya ng asawa, di ba? Kasi may lumabas pa na isang babae. Alam ko, may lumabas na nagpakilalang matagal na sila. Parang artista yata yun. Nakalimutan ko lang yung pangalan. Jenny Lee Duron, ayan, yung sa Lotto Idol, okay, may 1 billion na. Oh, may 1 billion na siya eh. Kaya okay na siya. Oo, papetiks-petiks na lang siya. Smiling Bubbles, Greek na lang. F. Caristo means thank you. F. Caristo means thank you. Si Elena Calapis pala to. Thank you, salamat. Salamat, Elena Calapis, sa pagtuturo mo. F. Caristo pala. F. Caristo. Ayan. Basta ako, Duterte, Jamie Jumamoy. Ayan. Felma, maraming salamat Romeo Palang, nakatusok na ako. Jolan Rosario, sa Kalye Survey, sir, mas marami pa rin Yes, marami po sa Kalye Survey. Subukan nyo. Dami. Nemesto Montes, bakit kailangan pang si Pastor ang tanungin? Marami naman kayo. Diyan, bakit hindi magtanungin kung sino-sino ang mga idadamay sa kalokohan? Wala namang matitino sa magtatanong, mag-share kayo. Ayan. Percy Madria, Rafi Tulfo, ayoko na sayo. Boy Wife, akala ko may panindigan si Tulfo at di madadala ng pera. Oh my God, what happened? Avelino Clet, 100% sana only to survive our nation. Smiling Bubbles, 1 billion fair for hell of Dian Manalo. I'll book a next generation not to vote Tulfo. Fix. Maraming salamat, Smiling Bubbles, sa maganda mong comment. Isa na lang ang magpapakatiwalaan si Tulfo ng bad boy na lang, kapatid ni si Ben. Oh, buti pa si Ben eh. Mario Cabrahal, shoutout sa lahat ng DDS. Boy Wife, MJ Rich. Ayan. Buti pa si Ben. At least si Ben, guys, hinamon sila. Di ba? Natatandaan niyo yun? Hinamon ni Ben si Rafi tsaka si Erwin. Oh, anong sabi ni Ben? Ilabas nyo ang resibo nyo. Di ba? Imelda Aquino, pag ginalaw nila si Tatay Digong, magsama-sama tayo lalabas. Mag-edge sa 345 Rebel. Yes, Imelda Aquino! Nako, malapit na mangyari yan. Ilang buwan na lang hihintayin natin, guys. Ilang buwan na lang aantayin natin at magkakaalaman na po. Basta mag-antay lang tayo, mga kaibigan. Huwag po tayo mawalan ng pag-asa. Diba? Huwag lang tayo mawalan ng pag-asa, mga kaibigan. Lalabas din yan. Lalabas din, mga kaibigan, ang katotohanan. At pag lumabas na po ang katotohanan, mga kaibigan, yan na po yung panahon, guys, na bababa na po itong si Kuting. Tamang panahon. Mario Carvajal, shoutout sa lahat ng DDS. Imelda Aquino, pag ginalaw, ayan. Nansky Betonio, idol, sabi ni Kong Pimentel, gusto niya i-rebook ang SMNI. Bakit hindi nila ilabas ang resibo nang malaman ng taong bayan? Geng Dataro, basta Tatay Digong, kaming mga OFW. Yes! Ang mga OFW, solid Duterte yan. Karamihan. Yan, sa Hong Kong. Marami sa Hong Kong. Sa Japan, marami. Italy, marami. Sa Amerika, marami din.
mostly kasi sa Europe talaga maraming Duterte diyan. Sa UK meron din yan, sa Australia. Yan, marami talaga mga Duterte diyan. Hindi talaga nila iniwan, guys. Hindi nila iniwan yung kumbaga guys, marami pa rin nakakamiss sa style ng pamumuno ni Tatay Digong, 'di ba? Hindi pa rin nawawala 'yun eh. Hindi nila nakakalimutan 'yun eh. Kung paano po pinatakbo ni Duterte ang bansa natin, guys. Kakaiba po, ibang klase. Nasus Ainggan, maraming salamat. Ibang-iba po talaga pag si Duterte na po ang namuno, guys.